Narito ang Balitang Pinoy TV. Atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig, naroon dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. So, pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Nananawagan sila na papasukin ang ICC dito sa ating bansa para imbestigahan yung drug war ng Administrasyong Duterte. So, Tagalog itong post ni Atty. Rodriguez. Basahin ko lang sandali. Madaling maintindihan din. Dagdagan ko ng comment. ICC, wag manghimasok. Sabi niya. So ayon kay Atty. Vic, sa kanyang reposting na nagva-viral na at this point in time ay nasa 8.3 thousand shares and 1.5 million views na. Ito sa po itong malaking hudyat na nasa panig natin si Atty. Vic Rodriguez at naniniwala ako na hawak niya ang alas. Hindi lang isang alas, 4 na alas. Ang prediction natin kahapon, may isang mapapahiya eh. Isa sa mga magpinsan na mapapahiya. Kung hindi yung Pangulo yung mapapahiya, yun pong speaker na pinsan ang mapapahiya. Dahil hindi sila pwedeng walang posisyon eh, di ba? Okay, ngayon po alam na natin kung sino yung napahiya. Kaya lang, dahil sa play of words nila, medyo hindi mabigat, no? Yung pagiging, yung pagkapahiya nila. Yan po pag-usapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay? Pag-usapan natin, no? So ayon kay Atty. Vic, sa kanyang reposting na nagva-viral na at this point in time ay nasa 8.3 thousand shares and 1.5 million views na. Kaya tingnan natin. Yan. 1.5 million views. Sabi ni Atty. Vic Rodriguez, kasama ako sa pagtindig ni dating Pangulong Duterte at panawagan sa lahat ng Pilipino na kalampagin ang Commission on Audit or the COA na magsasagawa ng isang buo, patas, bukas at makatotohanang audit kung paano ginastos ang pera na nagmula sa kaban ng bayan. Okay? Dapat natin bansa. Simula na ang pag-audit sa tanggapan ng House Speaker Martin Romualdez. Hands off on public funds. Okay, actually, may bigat ang binitawang salita ni Atty. Vic Rodriguez. And also, kabablog lang ni Coco 3 hours ago, I think, si aking BFF, aking baby girl na si Sas Rogando Sasot, na kung saan tinalakay niya, hinimay niya, na pwede namang i-detalye o i-audit o ipakita sa taong bayan ang mga ginastos ng mga kongresista. Okay? Not only that, ang mga mafia sa Malacanang. Kinumpara pa nga ni baby girl Sasot. Okay? May history kasi yan palangga kung bakit ko siya tinatawag na baby girl. Of course, mas bata siya sa akin, kaya baby girl ko siya. Okay. So, ikinumpara niya ang auditing dito sa House of Representatives dito sa Amerika at doon ipinakita niya sa kanyang vlog na ultimong maliliit Uber, taxi, mga pang soda or anything na mga meals, 'di ba, na maliliit na amount ay recorded sa House of Representatives ng Amerika. At sinasabi nga ni Sas doon na itong sila Martin Romualdez na mahal ang Amerika, bakit hindi tularan ang sistema sa politika or sa US government. At lagi nating sinasabi yan. Hindi man about, expenditures ang sinasabi ko, but lagi kong sinasabi, bakit hindi nyo gayahin o tularan not only the US but iba't ibang bansa na maganda yung sistema nila sa government. Okay, balik tayo kay Atty. Vic. And thank you, Sas, kasi, marami na tayo nagigising. Kaya napapaos yata ako ngayong araw na to. So, marami na tayo talagang mga nabudol na nag-speak up. At isa sa pinaka-core, pinaka-close, pinakadikit ni Bongbong Marcos, ni Kuting ng Norte, si Atty. Vic Rodriguez. Okay, balikan natin si Atty. Vic. Sino ba si Atty. Vic Rodriguez? 'Di ba? During the campaign, kasama natin siya, spokesperson ni Kuting, chief of staff, laging tagapagtanggol sa kanyang mga binabato sa kanya ng mainstream media. Okay? Kasama natin, hinangaan natin si Atty. Vic na matalinong abogado, malumanay, magaling, maayos ang kanyang pagkakamada ng kanyang mga statement, which is totoo naman. Then, ano ang nangyari dyan? Nung nanalo na si Kuting ng Norte, na pinaka-ungrateful, at si Lisa As Matos Araneta, pinaka-ungrateful na mga nilalang, na mga maitim ang puso sa buong mundo na nakilala ko, diba? Ay tinira kaagad nila ng patraidor si Atty. Vic. Ngayon mga palaga, ano ang issue dito? Diba? Pinagtulungan nila si Rodriguez. Okay? Binato ng issue ng conflict of interest. Pero ang totoo, ang hindi alam ng taong bayan,
nung time na talagang pinapili ni Lisa Smugs ang kanyang asawang underdesayang walang yagbos, pinapili, kumbaga, tinorture ni Lisa ang utak ni Kuting na wala namang sariling paninindigan talaga, natanggalin si Attorney Vic Rodriguez, kaya nagwagi ang ahas. Di ba? Nagwagi ang ahas bilang, tinanggal bilang executive secretary, but later on, ay gusto na lang i-appoint ni BBM Kuting ninyo si Attorney Vic bilang Chief of Staff. Napirmahan na ang kanyang appointment ayon sa ating, ay hindi lang naman ako nag-expose niyan, di ba? Ang nag-expose niyan. But anyway, marami. So ngayon, ano na nangyari ngayon sa ating bayan? Dahil isa sa kanilang itinapon ay si Attorney Vic Rodriguez, actually tinraidor, di ba? Tinraidor ni Lisa at ni Bongbong. Kaya ngayon, wala na silang tagapagtanggol na may utak at may galing. Ang tagapagtanggol nila, mga uhugin. Mga uhugin na walang aral. Yan, di ba? Wala na silang core group. Wala na ang maharlika sa kanila dahil nagising ng mas maaga sa pambubudol nila. Okay, ano pong ibig sabihin nito? Okay? Sa nangyayari ngayon sa pag-aayon o pagsang-ayon ni Attorney Vic kay Pangulong Duterte sa kanyang statement na dapat talagang busisiin o ipakita ang transparency, i-audit itong mga jejemon na mga kongresista at mga senador o yung mga taong nasa gobyerno. Ito sa po itong malaking hudyat na nasa panig natin si Attorney Vic Rodriguez at naniniwala ako na hawak niya ang alas. Hindi lang isang alas, 4 na alas. Alright? Kasi kung matatandaan ninyo, may mga nagme-message sa akin. Sabi niya, Miss Maharlika, may connect ka ba kay Attorney Vic? Sabi ko na gano'n, never ever kung nakilala si Attorney Vic nung umuwi ako, may nakita ba kayong picture? Hindi. Okay? Wala akong connect sa kanya, but ako, I'm looking forward na meet ko siya one day. You know, magkasama kami sa Speak Up Day. Kasi yun ang hinihintay ko kay Attorney Vic. And I believe, mag-Speak Up Day na siya. Kasi 3 days ago ay nag-Speak Up Day na siya. Patunay na talagang umaalma siya sa mga kapalpakan ng ating Kuting at Ahas administration. Actually, mga kababayan, kung babalikan natin ang mga posting ni Facebook post ni Attorney Vic Rodriguez, makikita mo talaga ang kanyang not really alsay, pagkadismaya dito sa gobyerno ni Kuting. Kasi in July 2024, in July 24 this year, nung nagsona si Kuting ng Norte na dating, di ba? Dating sanggang dikit ni Attorney Vic. Pero dahil sa pagtantrum ni Lisa Smugs at gusto niyang matanggal, tinanggal actually, si Attorney Vic para mamayagpag ang agri-smuggling business ni Liza at ni Tambaluslos at ng kanyang kapatid na si Martin Araneta at itong si Michael Ma, ang mga kasabwat nila. Kaya naman ay tuluyan ngang nawala si Attorney Vic sa picture ng mga ahas at Kuting admin. And that's good. I think ito yung pinakamaganda na nangyari kay Attorney Vic. Bakit nga naman ikaw magtatrabaho sa ganitong mafia? Even si Attorney Glenn Chong, di ba? Never ever, di ba? Siyang mag-work under sa, di ba, inaferan siya ng crumbs nga, ng tira-tirang posisyon sa interview ko sa kanya dahil ayaw niya nang magtrabaho sa mafia na gobyerno. Balikan natin nung July 2024 ang refleksyon ni Attorney Vic sa SONA. Ito yung nakikita natin na ako binabasa ko yung galaw ni Attorney Vic. Alam ko na hawak niya ang 4 na alas, hindi lang 1, 2, 3, 4. Right? Sabi niya dito nung July 24, inaasahan ko nakasama ang electoral reform sa mga prioridad ng Pangulo sa katatapos lang na State of the Nation address. 'Di ba? Again, hindi kasama ang electoral reform dahil nga kasabwat ni Lisa at ni Bongbong Kuting ang Smartmatic. Sabi nga ni Attorney Vic noong July 24 after the SONA of Kuting, ako ay kaisa sa panawagan na ibasura ang Smartmatic at isulong ang hybrid election process habang may panahon pa. Alright? Sabi niya pa nga ni Attorney Vic, hindi tayo tunay na babangon muli kung patuloy natin ipagwawalang bahala ang usapin ng electoral reform. Kaya nga yan ang pinaglalaban ni Attorney Glenn Chong at abangan natin sa October 17 yung hearing kung saan hindi dapat na disqualify ang Smartmatic para mag-supply sa atin ng vote counting machine or vote cheating machine. Alright? So, tinitignan natin yung mga galawan ni Attorney Vic at makikita mo talaga, okay, yung kanyang pagkadismaya. Sabi niya, kasama ako, this is July 24, sabi niya, kasama ako sa ilang personalidad na voluntaryo at lantaran ang pakikipaglaban mula sa taong 2016 hanggang 2022 na maalis sa kamay ng mga dayuhan tulad ng Smartmatic, tiwaling Comelec officials. Sabi niya, mapagsamatalang politiko at ilang pamilya ang pagpili ng ating mga susunod na mamumuno na siyang huhulma sa kinabukasan ng ating bansa. Okay, isa yan sa mga binitawan ni
Attorney Vic Rodriguez. And also, may mga post si Attorney Vic Rodriguez tungkol sa what? Dito sa issue noon sa Love the Philippines na kung saan ay gumamit ng stock footage ang gobyerno. Actually, marami pang mga mapapansin mo na talagang dismayado si Attorney Vic Rodriguez sa kanyang dating kaibigan or boss na si Coting. Kakaloka, di ba? May 11 of this year, nagsimula si Attorney Vic nakipag-meet up sa mga Bongbong Marcos o BBM supporters na akala nitong mga BBM supporters na to ay talagang para sa pagbangon o sa Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman